Tanong ng mga alagad kay Jesus, turuan mo kaming manalangin. Bakit kaya? Dahil napapansin nila kakaiba si Jesus sa kaniyang pananalangin. Tuwing meron siyang gagawin ang mahalagang bagay, tuwing kailangan siya magpasya, halimbawa, kung sino mga alagad ang pipiliin niya para maging apostol niya, at kung ano man, ay naghahanap si Jesus ng katahimikan. At doon na nanalangin at pagbalik niya ay napapansin nila parang iba siya. Iba aura niya. Iba ugali niya. Kaya tulungan mo kami magdasal. Bagamat bilang mga Israelita, marami silang mga dasal sa kanilang tradisyon. Minsan ganyan din tayo. Marami tayong alam ng mga dasal. Marami tayong mga dedosyon. Kapisado natin, meron tayong mga gabayan. Pero pag tinatanong tayo halimbawa sa isang pagpupulong, prayer meeting o aling ganito o kuyang ganyan, pwede kayong mapuno sa dasal, sa sariling salita. Minsan, napapansin ko, hindi alam ko anong sasabihin. Dahil parang hindi tayo o karamihan sa atin, hindi tayo magdasal sa sariling salita na nanggagaling sa ating puso. Na parang kinakausap natin ang ayun din ang mga apostol, hindi naman sila sinisisi ni Jesus, hindi naman sila pinagagalitan ni Jesus, naiintindihan ni Jesus. At kaya ibinibigay niya sa kanilang isang halimbawa ng panalangin na naging halimbawa para sa ating lahat sa kasaysayan ang Ama namin. At napapansin natin kung tinitingnan mabuti, ang Ama namin ay nauukol sa tatlong magkaiba. Una na uukol sa Diyos. Sambahin nawa ang ngalan. Magsimula na sana ang iyong paghahari. Ang kahalaga ng katalunan ng kapayapaan. Ang panalangin na uukol sa Diyos. Pagkatapos, panalangin na uukol sa ating sarili. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw na. Hindi naman kami humihingi ng masyado. Yung kinakailangan ng lang namin. Yung sapat lang. Huwag naman kami iharap sa pagsubok. Nahukol sa sarili. At pangatlo, nahukol din sa aming kapwa. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan dahil kami ay nagpapatawad din sa mga nagkakasala sa amin. Ibig sabihin na namamako tayo na patatawarin natin ang ating mga kapwa. Kung gusto natin na patatawarin din tayo ng Diyos. So yun ang dasal sabi ni Jesus. Dapat may pag-unayan sa Diyos, sa sarili at sa kapwa. At pagkatapos, dinadagdag niya, huwag sana kayong magsasawa magkasama. Kaya nandoon na dinig natin yung kwento ng tao na kumakadok hanggang gabi sa bahay ng kanyang kapitbahay kaibigan para humingi ng konting tinapay dahil ay biglang ang bukasin. Ayaw siya pagbigyan, pero dahil sa pagpupumilit niya, ay sa bandang huli, binibigay niya sa kanya yung kanyang hinihingi. At dahil nakita natin sa unang pagbasa kay Abraham, sabi ni Jesus, o sabi ni Yahweh, kay Abraham, bawasakin ko itong siyudad ng Sodoma. Bawasakin ko dahil sobrang masama na itong mga tao. At ang pakikipusap ni Abraham ay, pero Panginoon, sana kung mayroon man akong
makita mo limang matuwid, siguro wag mo nang buha sa akin. Sabi ng Diyos, sige nga. At nagpupupilit at namumulit si Abraham hanggang sa katunay ang 10 lang. Huwag mo naman pasabi. Sige nga, sabi ni Abraham. Ang ibig sabihin nito, palagi ba ibinibigay ng Diyos yung ating hinihingi? Hindi alam natin. Hindi rin. Palagay ko lahat tayo may mga karanasan na mayroon tayong hinihingi, pero hindi naman ibinigay sa atin. Yan napakahalaga yung huling karatan na sinasabi ni Jesus. Sabi niya, ibibigay namin yung Ama na nasa langit ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Para mahirap maintindihan, ibibigay niya sa atin ang Kanyang Espiritu Santo. Pwede tayo humingi sa Diyos ng kahit ano. At dapat natin gawin ito. Sabi niya, di ba? Huwag kayo magsawa. Pero, may mga pagkakataon na humihingi tayo ng kalusugan at tayo nakakasagot. Mayroon mga pagkakataon na sabi ng estudyante, Panginoon, tulungan mo ako para makapasa sa board exam naman. Dalawang beses na siya kumuha ng board exam at bagsak pa rin siya. O ilang pa sa atin ang nagdasal na sana makakatama naman tayo sa loto. Big set, di ba? Pero ilang pa sa atin ang nakatama na. Mayroon pa mga milyonaryo sa inyo dahil sa big set. Mas ilang beses na natin hindi. Humihingi yung mga iba ng magandang panahon na sana titigilan mo lang. Sabi naman ng mga magsasaka, Panginoon, sana tapos na itong tatlo at magkakaroon ng ulan. Na madalas hindi tayo pinagbibigyan. Ano dapat natin isipin? Ay makakatulong. Yung halimbawa ng isang bahay na kaibigan ko matagal na, pero wala pa siyang 40 taon at nagkaroon siya ng cancer. At nung isang buwan, nagpadala siya ng email sa akin. English, pero sinalin ko sa Tagalog yung kanyang sinabi sa akin. Sabi niya dito, pangalan ko dito. Sabi niya dito, nagkasal ako noon na sana ay palagi ako bibigyan ng malusog na katawan para makapagtrabaho ng mabuting bilang bahay. Hindi nagkaroon ako ng cancer. Nung nalaman ko yun, ang aking dasal ay wag na naman sana magdala ito. At umarap. Tapos nagdasal ko dahil ang kinatataputan ay na umaabot sa buto. Ito sabi niya, umaabot na sa buto. At madalas hindi ko na kaya ang sakit. Ano kaya sabi niya? Ang gustong iparating ng Diyos sa akin. Ano kaya ang gusto niya na gagawin ko? Mas kupali ako sabi niya, hindi ko na alam. Ano dapat natin isipin? Na ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng ahas kapag humingi tayo ng isa. O ng alagdan kapag tayo humingi ng itlog, ng bato, hindi sa tinapay. Siyempre, hindi. Pero ang Diyos ay hindi rin isang robot o isang vendor machine. Na ba? Kaunting kasal, Panginoon, ang kapalit ko sana ito. Titirikan kita
ng kandila, pero ito ang ibibigay mo sa akin. Hindi ganyan ang pamamaraan ng Diyos. Sabi ni Jesus, ang ibinibigay ng Diyos sa atin bilang tugon sa anumang panalangin ay ang kanyang Espiritu. Hindi anong ginagawa ng Espiritu sa ating buhay? Ang Espiritu ay gaonan, papalakas sa atin para makayanan natin ang anumang sakit, hirap, kamatayan. Ang Espiritu ang siyang nagbibigay ng inspirasyon sa atin para gumawa. Ibawa para sa kapayapaan, katarungan, hindi natin hinihiling lamang. Sige na, binahulog mo na sa langit, kaya gumawa. At ang Espiritu ang nagbibigay sa atin ng lahat. Ang Espiritu ang nagbibigay sa atin ng tapang para kalawanin ang masama. Ang Espiritu ng Diyos ang tumutulak sa atin para sa ibayang pagmamahal at pag-aabot. Sa pamamagitan ng panalangin, tayo ang pagmamahal. Tayo nagiging ay mas mahina, mas marakas ang ating loob, mas mapayapa ang ating kalooban. Sa pamamagitan ng walang sawang panalangin, parang pinapapasok natin ang Diyos sa ating pang-araw-araw buhay. Nagkakaroon ng ibang pananaw sa lahat ng ating karanasan. Hindi ko ba binasa yung muling bahagi ng sulat ng Panginoon dahil yun ang pinakamahal. Sabi niya rin sa akin. So yung muli ay kanina, ano bang dapat kong gawin? Ano gusto ng Diyos na gagawin ko? Hindi ko alam. Pero ang kasunod dito ay matagal ko namin nag-isipan yan. Anong gusto mong mangyari ang Diyos? Sabi niya ngayon, parang alam ko na pinapabatid ng Diyos sa atin na ako'y isang taong marupok. Na parang hinahamon ako ng Diyos na ipakubaya ang lahat sa kanyang kamay. Na parang hinahamon ako ng Diyos na palaliman ang aking pananalig sa Kanya, yung madalas ko binabanggit sa sermon. Pero siguro hindi ko sinasabuhay. Hinahamon ako ng mga pagkatatag. Wasak na ang katawan ko. Nasirang aking kalooban madalas. Pero parang nabubuhay ako sa pagkay-kaliniman. Kaya paman sabi niya, yun ang muling sentence niya. Damang-damang ko na yun ang palapit na ang kaganapan ng aking buhay na palapit na ang tunay na liwanag. So yun, sa kanyang sariling pamamaraan, parang tinutugon ng Diyos ang dasal ng bahay. Ang masakit. Ay ang kanyang halimbawa ay nakakapagbigay din sa atin ng inspirasyon. Ano ang ating tugong sa hindi pagtugon ng Diyos sa ating bawat kanina. Huwag tayo magsasawang mananang. Aralagawan natin ang pagbabago sa ating sariling